Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong re-reaction ngayon mga men. This time naman si Kuya Red naman. So itong video niya na to. Video ni Kuya Red, ang pagsanib ni Justin kay Kuya Red. Pagpasok sa ibang dimension. Alam mo Kuya Red, the more na ginagawa mong komplikado yung yung the more na ginagawang komplikado yung ginagawa nyo dyan sa ano nyo na yan, dyan sa video na yan, the more na hindi nagiging realistic eh. 'Di ba? Pero hindi ako makapaniwala, men. May katulad nito ni Ma'am Corazon. Kuya Red, pwede ba kaming humingi ng tubig dyan? Paano kasi ang layo namin? Saan banda yan? Pwede ko malaman. Idol kita, Kuya Red. Parati ako nanood sa mga vlog. Taga-Biringan. Maraming naniniwala pa rin talaga. Di ba? So, panoorin nga natin to. Pagsanib daw kay Kuya Red. Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod si Kuya Red and welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. Yan mga idol, is a big surprise para sa inyo kasi binalikan natin yung lugar mismo kung saan natin nakita at unang na-meet yung ating kaibigan na maitim na engkanto na si Justin. Okay, so 2 days ago naginip ako na dalawin daw yung inimbitahan daw tayo ng mga engkanto dito para pasyalan natin yung lugar. Hindi namin alam kung bakit, pero pinaunlakan namin. So ngayon nandito tayo sa harap mismo Ito. ng kawayan. Napanood ko yung yung preview nito do sa una ng video. 'Di ba? Hindi ko na sinama dito para mamaya na ako mag-opinion. Sige. Pagpatuloy muna natin. At nakausap natin si Misma. So, hindi natin magagamit yung equipment natin mga idol kasi nagano na kami, gumawa na kami ng 2 video. So, nag-lowbat na yung cellphone natin pero okay lang. Tingnan na natin kung ano yung mga Pero yung camera mo may battery pa rin kahit na nalowbat na yung ibang equipment mo, yung cellphone mo may battery, yung camera mo may battery pa rin. Dito ngayon. Kaya lang hindi ako nag-isa. Kasama natin Henry Ghost TV Adventure. Patay tayo dyan pagka si Sir Henry kasama. Kasama din natin si Aloha Ghost Adventures. Yan mga idol, no? So sa lahat ng Kuya Red family dyan, please don't forget to support the channel of Aloha Ghost Adventure and Henry Ghost TV Adventures. Yan, sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. So doon na tayo, skip na tayo doon sa may sasanib na siya kay Justin. Saan ba banda yun? Dito ba? Yan. Pwede ba ako lumapit sa'yo? Anong gagawin ko? Bro, kaya mong hawakan? Ako lang. Hindi ko nagigets Bakit paglalapitan lahat, kahit sino sa inyo, kahit sinong ghost hunters, 'di ba? Basta or kahit hindi lang engkanto, multo, kulto, aswang, rebelde, sila 88, bakit kailangan iniiwan yung camera pag pupuntahan yung yung pupuntahan? Paglalapitan pag may mangyayari, kailangan iniiwan lagi ang camera. Mapaaswang man yan, engkanto, multo, yung rebelde nila 88, duwende, kailangan lagi na iiwan yung camera, hindi nilalapitan. Hindi ko nagigets. Pati sila Jolix, ganyan din, di ba? Yung engkanto nilang nagbo-blurred nga daw, sabi ni Jolix, pag nilapitan Gumawa talaga ng solution para hindi mangulit yung mga viewers no? Ano, sakit?
Yan. So mga idol, meron akong mic. Kaya, oo. Naks. Tatabunan kita, sige. Oo, sige. Sige, tatabunan lang kita. Yan. Malaking tulong. Saka laging no, yung mga engkanto nila, mga white lady, laging bastos. Lagi nakatalikod pag kinakausap. Pati mga multo, lagi nakatalikod. Sa'yo Mga idol, hindi ko alam mo, naririnig nyo yung Hindi talaga naririnig yan, hindi naman nagsasalita yan eh. Ito yung madalas kong criticism, no. Pagka halimbawa ganyan, yung lalapitan nila, lagi nilang palusot yung hindi namin alam kung naririnig nyo or 'di ba? Tsaka hindi ko naiintindihan yung bakit kailangan mong puntahan 'yan. I mean, ano ba mapapala mo pag pinuntahan 'yan? Siguro isa sa goal ni Kuya Red, maintindihan natin na nag-i-exist ang mga engkanto. 'Di ba? For educational purposes. Kaya ginagawa ni Kuya Red yan. Pero tingin ko hindi worth it na ganyan eh. Paano kung, let's say, halimbawa kung totoo man yan, paano kung traidorin ka ng mga yan, di ba? Gawin kang hostage sa, nila. Yan, ganyan, okay lang? Tatabunan kita. Anong special na mangyayari dyan? Oo. Yun pala yun, yung binigay nila. Sige. Yung namin, nagtaka kami dun eh. Puro kayong hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Mahirap kasing gumawa ng fake conversation. Kaya puro yung nasasabi ni Kuya, yung namin, yung Kasi wala siyang nag-freestyle si Kuya Red eh. Dapat nagsusulat ka ng script mo, Kuya Red. Kasi ganito, ang lalabas niyan, peke, ano ka ng yung namin, yung tamo ha. Sige. Yung namin, nagtaka kami dun eh. Yung namin. Kasi... Kasi... Ano nga? Oo, Hindi alam yung sinasabi, kainis. Oo, hindi mawawala yun. Malaking tulong talaga. Meron kang iniwan. Regalo sa amin. Paano? Saan banda doon? Sige, kukunin namin. Pagbalik namin, kukunin namin. Sige. Para saan naman yon? Pwede ba naming pagpupunta na kami, pag-uwi na namin, pwede ba naming ipakita sa video? Okay. Anong nagagawa nung makapangyarihan na naman, yung hindi pala ikaw nagbigay. Yung bihira. Okay. Ano ka ng eh. Nag-cut na. Bakit kailangan mag-mute ka? Sila bakit andito kayo? Masyado namang obvious yung acting nyo, men. So anong nangyari ganito, wala man lang transition na yung parang nasira yung camera, nag-glitch. 'Di ba? Bigay. Tama ha? Okay. Biglang ganun, men eh.
Tamo ha? Hindi naman lang kayo biglang nasa tapat na ng puno. Come on, man. Parang ganito dapat tuturuan ko kayong gumawa ng script. Let's say nag-teleport nga kayo diyan ano. Dapat ang ginawa nyo man lamang nayanig kunyari kayo lahat. Parang yung camera nyo gumanon din. 'Di ba? Para may effect, hindi yung ganito na na-achieve kasi ng cut to men eh. Itong ganito oh. Napakadali gumawa niyan, men. Yung pag ganyan oh, biglang magka-cut ng ano, oink, biglang ganon. Wala man lang kayong effect na nag-shake kayo kunyari, 'di ba? Wala, hindi marunong ng art tong mga to. At si Justin sumanib sa akin, sabi daw. Sila, bakit andito kayo? Masyadong obvious naman to. Musta na mo? Bibisaya pala si Justin eh. Ako si Justin. This is Kumusta bullshit. ang inyong biyahe paingon diri? Nagustuhan ba ninyo ang among palibot? Ito ha, ang unang criticism ko dito sa pag sanib ni Justin diyan. Si Justin pag nasa Encanto form, 'di ba, nakatayo lang siya na nakatalikod, nakaganon lang siya. Pero nung nagkaroon na ng katawan si Justin, gumaganyan-ganyan na si Justin, ano. This is stupid. Ganahan ba mo aning alibangbang nga galupad-lupad? Paingon na sa inyo. Si Kuya Red ang gusto ko makita. Tanawa ang inyong palibot. So Di karon. gabi daw sa mundo, then mundo ng Encanto to. So ito, sa mundo ng Encanto may Mama Mary din. Tapos yung may welder din, nakapag-welding din ng gate yung mga Encanto. Hindi, ibig ko sabihin, siguro parang sa Doctor Strange, siguro ito napuntahan nila, ang version nito sa mundo natin ay madilim. 'Di ba? Kumbaga sila Kuya Red nasa mirror dimension, yung parang sa Doctor Strange. 'Di ba? Parang nasa mirror dimension sila. Kalibutan. Umaga, gabi, Si umaga. Sarge, si Henry, Kuya Red, ug si Kuya Rons nakaanina na dire. Wait. Alam ni Justin yung channel name ni Zards. Zards ba talaga ang pangalan ni Zards? 'Di ba? Naiintindihan ko yung Kuya Red kung talagang Red naman ang name Pati yung Henry Pero yung Zards, come on. Channel name ni Zards yun Aloha. Kamong tanan. Si Sheila, si Reborn, welcome. Oh! Bakit alam din ng ni Reborn? Bakit alam din nag-YouTube din ba si Justin? Alam mo yung channel name? O siguro, kaya nalaman ni Justin yon pag tinatawag nila yung isa't isa siguro, Oy, Reborn. Oy, Zards. Bakit alam ni Justin yung channel name nyo, hindi yung tunay na pangalan nyo? 'Di ba? Nanonood ba na YouTube din tong si Justin? May YouTube din ba si Justin sa Encanto World nila? Iso. Salamat kayo. Kami ang dapat magpasalamat sa inyo. Kay tungod sa inyong mga gihimo, Anong ginawa? wala na kaayo ang namutol og mga kahoy. Anong ginawa nila Kuya Red para walang namutol ng kahoy? Kasi nagpapasalamat daw si Justin
Dahil daw sa kanila, hindi na daw namumutol ng kahoy daw. May pinigilan na ba kayong nagpuputol ng kahoy? Parang wala naman, men. Ano ba naman yan? Ug na merwisyo sa among paraiso. Ay, this is bullshit. Nakigistorya ko kang Kuya Red sa una sa damgo gihapon. Kay nabalaka ako nga ang among ginharian dauton lang. Ug dagan ka namo ang nangadisgrasya, dagan ka namo ang nangamatay. Kay Gusto kong gusto kong makita yung mannerisms ni Kuya Red eh. tungod kay giguba ang among Pinoyanan. Dili na ako kontrolado pang mga engkanto. Dili Forward natin. Gusto ko yung lalapit ba yan? ang mga tikbalang maunang kasundaluhan namo. Tingnan natin. Yung gusto ko yung lumalapit si Kuya Red. Salamat sa nakita sa mga tao nga among giobserbaran nga naa gyud epekto. Naa gyud epekto. Nakakalimutan niya na script niya. Nag-iisip na si Justin ang sabihin. Ang pagpamutol. Hindi na nangyari. Inulit lang yung sinabi. Maong nalipay ako. Makita man ninyo nga buntag. Pero gabi karon. So gusto namo Napapagod si Justin sa paglakad ah. dako kayo akong pasalamat sa inyo ug sa tibuok ginharian nga naa diri. So hinaot Bakit may hawak ka pa rin flashlight? Bakit sa consciousness ni Justin, need niya pa rin hawakan yung flashlight? Supposed to be, if halimbawa nasaniban ka, you don't care about kung ano yung hawak mo, mabibitiwan mo yan men eh. Pero dito, bakit may hawak ka pa rin na flashlight? Sa kagustuhan yung ma-maintain yung continuity ng nagkakaroon kayo ng error do sa konsepto ng pagsanib. 'Di ba? Para magkakaroon ng consciousness si Justin na kailangan hawak-hawak pa rin yung flashlight. Na supposed to be, pag sinaniban ka, you don't care anything na basta nandito ka sa katawan. Pero hindi men eh. Conscious ka na hawakan yung flashlight eh. 'Di ba? Akala mo nakatulong 'yon sa continuity nung istorya nyo? Yung paghawak mo ng flashlight? No. 'Di ba? You have to remember, ikaw ay nasaniban, ibang tao ka na. Bakit may consciousness ka pa rin na may hawak ka ng flashlight? 'Di ba? punta magpadayon ang kanang mission ninyo nga dako kayo pagtabang sa amo. So bilang pasalamat sa inyong gihimo na ami gasa nga among ihatag kaninyo sa kada ginharian nga kini kung inyong dalhon kanunay dako kinig katabang sa panginabuhi sa tao. Wala kami problema sa pagkaon. Wala kami problema sa telebisyon. Wala kami problema sa mga butang. Paano ka nagkaroon ng knowledge sa television? Engkanto ka. Saan mo nakuha yung konsepto ng ng television? May television ba sa Hindi mo dapat binimension yung mga ganung bagay eh. Dili kami gapanrabaho. Ang pagkaon namo naras tanan diri. Si Kuya Red yung konsepto ng trabaho magkaiba sa atin eh. Sa mundo ng engkanto at sa mundo ng tao. Dapat hindi mo nagpapalagay. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin?
Yung mga engkanto na yan, may trabaho din yan. Pero iba yung konsepto ng trabaho nila sa humans. Pag sinabi mong hindi kami nagtatrabaho, human ka na nagsasalita dahil alam mo yung konsepto ng trabaho eh. Pero in reality, kahit mga hayop nga may trabaho yan sa ecosystem eh. 'Di ba? Let's say, alam niyo yung tagak na nasa ibabaw ng kalabaw, ang trabaho nun mag-pick ng kuto ng kalabaw. 'Di ba? Lahat tayo may purpose. 'Di ba? Dito nagsasalita si Justin dito as isa ring siyang tao. Na hindi pwede. Engkanto ka eh. Hindi mo dapat alam yung konsepto ng television. Hindi mo dapat alam kung ano yung channel name ng mga kausap mo. Ang daming butas nito. Sabi ko sa'yo, i-hire nyo ko na eh. Di ba? Di ba? Yung sinabi mong trabaho, ang engkanto, kung totoo man engkanto, tingin ko ang trabaho niyan magbantay. May trabaho, technically, may trabaho rin sila. Huwag mo sabihin na hindi kami nagtatrabaho. Parang alam mo kung paano mabuhay ang tao? Bakit? Nandiyan ka lang sa gubat Anong malay mo sa pagtatrabaho ng tao? May power ka para malaman yon? Diyos ko naman, men. Ano ba naman tong na to? Dakaluoy kami kaninyo nga mga tao. Nga kamo, grabe ang inyong paningkamot. Tamo, ang higpit ng hawak niya doon sa flashlight niya, oh. Totoo talaga, bro. Sinungaling din to si Zards. Dako ang inyong Sige! bantahi. Mga tao. Nag-iisip na sasabihin. Kami, nalipay kami karon, dili kami gahag. Wetting of lips. Hindi ka nasasaniban, nagwe-wet ka ng lips mo eh. Tingnan mo. Dahil nag-commercial yung ko dito. Diba? Wetting of lips. Tinan nyo yung lips ni Kuya Red hindi ka nasasaniban, Kuya Red. Huwag mo kulukohin. Ayan nag-wet ka ng lips mo nagganon ka eh. Dapat unconscious ka doon. Diba? Yung mga unconscious na tao, nagdudrol yan eh. Diba? Kahit nga yung mga sinasaniban ng masasamang espiritu, walang pakialam yan eh. Pero nagwe-wet ka ng lips mo eh. Men eh. Yun yung mga unconscious muscle movement mo or mga mga mannerisms mo na hindi mo makokontrol yan dahil isa kang tao. 'Di ba? Kung nasaniban ka, dapat wala kang pakialam kung tumuyo yung labi mo. Kami, nalipay kami karon, dili kami gahago. Dili kami gapaningkamot, makakaon kami. Pero pag abot sa katapusan, medyo dili kaayo dako ang among paglaom nga makasulod kami sa paraiso. Mga anghel kami. Pero Another red flag. Paano ka nagkaroon ng konsepto ng ng anghel? 'Di ba? Yung word na anghel. Paano ka nagkaroon ng concept ng anghel? Kasi iba yung mundo nyo, min eh. Parang ganito yan, kapag ka halimbawa pumunta ka sa isang lugar, may tawag tayo doon na hindi nila alam kung anong tawag natin sa kanila. 'Di ba? Let's say halimbawa, pumunta yung mga Indian dito sa atin. Let's say ganito pumunta yung mga Indian sa atin. Ayoko magiging racist yung remarks ko eh. 'Di ba? The example lang, wala naman po sanang ma-offend, 'di ba? O halimbawa ganito yung mga negro na lang. Pag dito sa atin, ang tawag natin sa kanila egoy. 'Di ba? Mga nognog. I'm so sorry po kung magiging racist ako Gusto ko lang po magkaroon tayo ng example. 'Di ba? Pero hindi ko po i-mean na maging racist. 'Di ba? Pagka pumunta dito ang mga negro sa atin, nognog ang tawag natin, tama? Tayo mga Pilipino, nagkakaintindihan tayo kung ano ibig sabihin ng nognog. 'Di ba?
So sa mundo ng mga ano, wala silang alam kung ano yung nognog. Ang napaka-weird nun, kapag sinabi ng halimbawa negro nagsasalita sa'yo na kami ay mga nognog. Di ba, men? Di ba? Yung word na nognog hindi nag-i-exist dapat sa vocabulary ng mga ano yun eh. Kasi tayo lang, code natin yun sa ano eh, sa mga negro eh. Same as that, ano, yung anghel na word kasi, word nating mga humans yun. Sa mga ano, sa mga beings na ganyan, na divine beings. 'Di ba? Nagigets ba ibig ko sabihin? Dapat hindi sila aware do sa word na anghel. May sarili silang word dapat niyan. Actually nga, yung language niyan dapat hindi ko pinapalusot 'yan eh. Dapat may sariling, pero for the sake of para baka masyado naman tayong masyado naman tayo stricto. Sige, pagbibigyan ko na yung language. Kaya lang men, 'di ba? Ang daming red flag nitong sinasaniba na to. Ang among dako misunod man sa gusto sa Yung Bisaya nga eh, di ba, men? maong kami nga dalahig, Come on. maong ang tawag sa amo mga sinumpa. Espiritu Fallen angel? Sure ka? Saan mo nabasa yung ito ha? Kung inaamin nyo na fallen angel yung yung mga ingka, ba't kinakaibigan nyo? Diba? At some point nga, pagkausap mo, Kuya Red yan, nag-ano ka eh. Yung Prosacra, Sidmehedux, Nandraco, pantaboy ng mga demonyo yung tinataboy mo, tapos kinakaibigan mo, mga demonyo. Fallen angel, devil yan eh. Kaya nga, fallen eh. Yan ba yung mga kinakaibigan nyo? Nagpapasalamat sa inyo, mga demonyo? Magulo yung nyo. pero naamoy kaugalingong lawas nga makita sa mga mata. Kami ang makakita sa marapod kanamo. Kamo dili makakita kanamo. Kami Ang daming dili kami plot galisod. hole nito. Pero pag-abot sa katapusan, dako pod ang posibilidad nga kami dili makaadto sa paraiso. Ano sabi mo? Dili makaadto. Ngunit pagdating sa pagtatapos, mahihirapan kami sa pagtawid sa paraiso. Bakit kayo tatawid doon fallen angel nga kayo? May purpose kung bakit ginawa kayong fallen angel. Tapos tatawid kayo sa paraiso. Kayo nga yung army ni Lucifer, di ba? Na nag-ano sa Diyos. Tapos tatawid kayo sa paraiso. Ano ba naman yung Kuya Red? Ano ba? Paraiso. Pero kay naa pa man kita karon sa kalibutan ug nakita nako ang inyong mga pagkalisod sa adlaw-adlaw, tagaan namo kamo. Aning gahom nga naa ka namo. Hawak niya pa rin doon sa flashlight, Hindi sa akin convincing to men eh. Yung paghawak mo sa flashlight. Nga dili gyud makaingon nga gahom gyud sama sa engkanto. Pero kanang mga butang nga mga maayo, proteksyon sa inyong kalawasan, dako kinig katabang sa inyo. Ako kining ihatag sa inyo nga pasalamat. Protection daw. Hindi nga kayo makaharap ng debate eh. Protection pa. Sa tibuok ginharian. Ay, ako Diyos ko. Ginaot unta nga malipay kamo. Ini among gasa kaninyo. Ito mga grupo ng manluloko na to. Nag-wet ka na naman ng lips mo. Ipadayag sa inyong mga kahiusa sa mga katawhan o kung sila aduna may mga gipangbati. Hindi maganda to, Kuya Red. Magpapaasa ka ng mga tao dyan eh. May sakit kami ni mention. Katarantaduhan to eh. Kuya Red eh. Tama na yan, men.
Mag-stick na lang kung mamimeke kayo ng video, mag-stick na lang kayo sa storytelling. 'Di ba? Hindi, kalayaan yung gawin yan, ano? Pero kalayaan kung kukontrahin ko kayo habang buhay sa katarantaduhan nyo. Wag ganyan, men. Kasi may nagme-mention kayo, may mga sakit, may mga Hindi sakit. sila mo inom aning tubig nagikan. Paano kung may E. coli bacteria yan? 'Di ba? Diyos ko, talaga to si Kuya Red. Nagatulo. Kaya pala may nanghihingi na ng tubig doon. Kay kaning makaayo sa ila. Basta ayaw lang pareho lang ipang binuangan. May sagad na sa butong panluloko na ito ni Kuya Red talaga. Ang palibot. Ing na lang sila. Na pagmuani sila dire. Pero ayaw gubaa ang among panimalay. Kay kini para sa amoa. Kini kang Sarge. Ang pingin ninyo kana. Kini kang Mga ano, aloha. mga namimeke ng video. Gagaling daw kayo sa pamimeke ng video. Kini kang Henry. Salamat, Austin. Kini kang sila. Para sa akin. Gagaling kayo sa pamimeke ng video. Reward Adventure. Pablihi ang inyong una-una sa inyong damgo. Ay sa damgo ninyo. Mahimbawan ninyo ang tanan. Sa akong paggamit ana. Ito hindi ko nagigets ano, ibibigay nyo, let's say totoo to, 'di ba? Let's say totoo to. Ibibigay nyo yung buong faith nyo diyan sa ganyan. 'Di ba? Napakadam ng ano ng nangyayari. Ano lulunukin ba yan lahat? Kani kang Kuya Red. Pero hindi man wala man sa diri karon. Kamo nalay pasabot sa iya. Salamat kayo sa inyo. Og padayon kamo sa inyong mission. Daghang salamat. Saka mo bibitawan yung flashlight mo? Saka niya bibitawan yung flashlight niya? Seryoso kung kailan naging Kuya Red ka na? Pucha, men. Anong kagaguhan yan? Anong kagaguhan yan? Daghang salamat. Tsaka bakit nag-oo na kayo pag hindi pa siya matutumba? Daghang salamat. O sa kanya lang mabibitawan yung flashlight niya, o. O, di ba? Sa kanya inano yung flashlight niya. Bullshit. Parang wala siyang malay. Asa ni bay? Bro. Si tabo bro. Bro, ihatag na si mga bro. Ha? Ihatag na si mo ni Justin, bro. Si gatag. Nagkulog yung kamot. Nanginig. Unsa natag? Ihatag na ni Justin sa mo. Kansa? Ihatag na ni mo. Justin. Bro. This is bullshit. Dito kagikan, bro. Dili na imo, dili na ikaw, bro. Dili. O, balik na kayo sa ano. Oo. Ginamit ka ni Justin, bro. Yung katawan mo, bro. Gigamit niya ang lawas. Gigawas ko dire. Kaya nga kami, bro, kasi tinawag kami ng Kuya Red. Hindi ikaw, eh. Stupid. Salamat pod. Salamat Justin. Salamat. O, balik na tayo sa dilim. Bigla magdidilim. Huh. Wow, ang dilim. Wow. Wait. Wala na siya dito. Teka, may dala ka palang camera dyan, men eh. May dala ka palang camera dyan eh. Di ba nung pumunta ka dyan, wala kang dalang camera? Bakit nagkaroon ka na ng camera? Di ba? Tingnan nga natin kung kailan siya. Dito, di ba? Pinahawak niya yung camera. Di ba? Hindi pala ikaw nagbigay.
'Di ba? Ang camera nandito sana, wala siyang dala-dalang camera. Pinahawak mo yung camera men eh. Bakit nung nandyan ka na? Tingnan mo ha. Sige. Sige. Yung pupunta ka dyan, ano? May continuity error to si Kuya Red eh. Tingnan mo ha. Yeah. Bago siya pumunta doon. Meron akong mic. Oh. Yeah, oo. Tatabunan kita, sige. Tingnan natin ha. Yan. So mga idol, meron akong mic. Mm. Yeah, oh. May pinahawak ka ba ng camera mo? Ako lang. Ano, sakal. Yan. So mga idol, meron akong mic. Oh. Yeah, oo. 'Di ba? Wala kang dalang camera. Sige. May flashlight kang dala. Wala kang dalang camera, men. Then nung bumalik kayo sa bumalik kayo sa real world, bigla ka nang may camera dala-dala. Wow. 'Di ba? Dala mo na yung camera mo. Oh. Wow. Wala ito siya nakatado kung rinig nyo yung namin. Rinig nyo yung boses niya. Tarantaduhan ni Kuya Red eh. Bro, Tamo bumalik siya doon, dala-dala niya na yung camera. asan ka na? Naniniwala kayo doon? Sure? Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.